salamat po sa pagkakataong magbabad sa iyong presensya sa umagang ito. Atin pong awitin minsan. Minsan ang ating kaaway, pilit natin natangay ang damdamin. At sa aking pagpupuri, ako'y lubos na nagtagumpay. Ang kailangan lang ay babad sa presensya mo, babad sa iyong salita, babad ang sikreto ko kung bakit ako masaya. Babad sa presensya mo, babad sa iyong salita, katulad ng isang usa na laging uhaw sa'yo. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahihiling pa pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na at higit pa. Minsan po nating awitin pa. Mangangamba sa kawalan, pagpapala mo'y laging daan. Di matatakot sa panganib, pagkat naririyan ka palagi. Di matitinag sa pagsubok, ang pagsama mo'y tiyak at lubos. Di mapipigil sa pag-awit, pagkat ikaw ay mabuti, pagkat ikaw ay mabuti. Come on! Ikaw ang aking pastol, hindi magkukulang. Sapat na at higit pa, biyaya mo'y sagana at umaapaw. Sapat na at higit pa, sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahihiling pa pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na at higit pa. Di mangangamba sa kawalan, pagpapala mo'y laging daan. Di matatakot sa panganib, pagkat naririyan ka palagi. Di matitinag sa pagsubok, ang pagsama mo'y tiyak at lubos. Di mapipigil sa pag-awit, pagkat ikaw ay mabuti. Oh, napakabuti. Ikaw ang aking pastol, hindi magkukulang. Sapat na at higit pa, biyaya mo'y sagana at umaapaw. Yes, so God. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang
Inaalala ang biyaya't kabutihan mo, O Diyos, muli akong namamangha sa iyo. Sa pangangailangan ng puso'y kinalingan mo, hayaan mong yakapin ka ng pag-ibig, kawitan ka ng pagsambang wagas. Itataas buong puso, isipan at lakas ay tanggapin, O Diyos, at kalugdan habang nabubuhay. Ika'y aking hahandugan ng pagsambang wagas. Itataas buong puso, isipan at lakas, pagkat ako'y umiibig sa'yo. Kalwalhatian mo ang saysay ng buhay ko. Inaalala ang biyaya't kabutihan mo, O Diyos, muli akong namamangha sa iyo. Sa pangangailangan ng puso'y kinalingan mo, hayaan mong yakapin ka ng pag-ibig, kawitan ka ng pagsambang wagas. Itataas buong puso, isipan
Okay, magandang umaga po sa inyo lahat. So once again, the Lord really prepared for all of us, gracing us with His Word. So, well, sa umagang ito, we're going to start a year series. Okay, a year theme no, sa ating mga makikinig, sa ating mga mararanasan tuwing tayo sumasamba sa Diyos. And will be the starting point. And to start with, minsan pa tayong manalangin. Once again, Heavenly Father, we thank you, Lord, for having this grace of yours. Lord God, worshiping your name, Lord God, and receiving your spiritual blessings for all of us. Alam namin, Panginoon, that we are so blessed because of what the Lord Jesus Christ did at the cross of Calvary and still experiencing that blessing through the presence of the Holy Spirit inside us. Lord, patuloy o Diyos, pararangalan ka namin, sasambahin ka namin sa umagang ito. At kaugnay nito o Diyos, sa amin pong pinagtitiwalaan ng iyong presensya sa bawat buhay namin ay sapat upang makaunawa kami. Sapat upang makagawa kami, sapat upang lumago kami. Kaya yan mo po, Diyos, ang paggawa namin ito ay patuloy manatili sa kapurihan ng iyong pangalan. Salamat po, Diyos. Salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Well, mga kapatid, no, maraming mga tao may panahon sa buhay na nabubuhay ngunit parang hindi umuusad. There's nothing changing and there's nothing expanding. And that's why mahalaga yung tinatawag nating napagmamasdan natin ang galawan ng mga buhay natin. Kung ito ay nag-expand, kung ito ay nag-grow, dapat makita mo yan. Marami kasing tao may kilos pero walang direksyon. Alam mo yun? May galaw naman, kaya lang walang nararating. That's so dangerous. Even our spiritual life, any kind of life, hindi naman talaga nawawala sa galawan yung iba pero wala lang nararating. May pananampalataya pero paulit-ulit ang pagkadapa. So what's that fake? Di ba? So, hindi naman masama ang marahil lang kinalalagyan natin sa ngayon. Pero malaga nating itanong sa ating mga sarili, ito ba talaga ang nais lang ng Diyos na lugar na ating maranasan o atin lang kinasanayan? Upang maunawaan natin ang bigat ng tanong na yan, kailangan muna nating balikan ang kasaysayan ng bansa ng Diyos doon sa Deuteronomy. Yung Israel is a parallel idea to what the church of God's all about right now. Ang mga tao sa simbahan ay mga taong pinili ng Diyos kagaya ng mga taong Israelita noon na pinili ng Diyos. That is a parallel idea what God is doing right now. During that time, it was restricted to a chosen nation ng pangalan ay Israel. Ngayon naman, ito po ay talagang sa loob lang ng simbahan na ang tao ay pinaghaharian ni Kristo. Yan ang tunay na simbahan. Kapag ang simbahan, hindi si Kristo ang hari, hindi si Kristo ang Panginoon, hindi si Kristo ang Diyos, hindi totoong simbahan niyo. Because the teaching of the Bible that Christ is God and Christ is Lord and Christ is the King. So balikan natin para maintindihan natin what the message of the Lord really striking and directing this morning, ay samahan niyo akong magbasa dito sa Deuteronomy chapter 1 verse 6. Then I will give you ng mabilis the background of this. Ang sabi dyan in verse 6, nung naroon tayo sa Horeb, sinabi sa atin ng Panginoon nating Diyos. So Moses was speaking then to Israelites na nandun sa wilderness pa. Ang konteksto niyan, ang senaryo, si Moses ngayon ay nagsasalita at ang kinakausap niya ay yung bayan ng Diyos na nandun na sa almost ilang step na lang to the promised land. Sabi ng Panginoon, diyan, sinabi sa atin ng Panginoon na ating Diyos, matagal na kayong naninirahan sa bundok na ito. It's been a long time that you've been here. Verse 7, kaya ipagpatuloy na ninyo ang inyong paglalakbay, pumunta kayo sa kaburulan ng mga Amoreo at mga lugar sa palibot nito sa kapatagan ng Jordan.
sa kabundukan at kaburulan, sa kanluran, sa Negev, at sa mga lugar sa tabing dagat. Pumunta kayo sa lupain ng Kanaan at sa Lebanon hanggang sa malaking ilog ng Euphrates. In other words, pag sinubaybayan mo yan sa mapa, this is a particular place with specific location, limits and boundaries that God, from His own mouth, He told them that this is theirs. Iyon ay kanila, galing sa Kanya. Verse 8, ibinibigay ko, this is what He said, ibinibigay ko ang mga lupain ito sa inyo. Kasi ang Diyos naman ang mayari ng lahat ng bagay dito sa lupa. Umayo na kayo at ang kini ng mga lugar na ito na ipinangako ko. Ang Panginoon sa inyong mga ninunong sina Abraham, Isaac at Jacob at sa kanilang salinlahi. So definitely, this is a picture from one point of location to a specific promise and directed location by the Lord for them. So hindi sila gagawa at hindi sila manghuhula ng isang lokasyon na pinanggalingan at isang lokasyon na pupuntahan, isang direksyon na kanilang pananampalatayan na hindi nila kailangan mag-trial and error because it was properly directed, pointed, and assured promise of the Lord para sa kanila. Ibig sabihin, magaganap dapat yun. So ang aklat ng Deuteronomy ay naganap pagkatapos ng 40 taon ng paglalagalag ng Israel sa ilang. So they were about to finish their journey for 40 years in wilderness because hindi naman sila doon dinirect ng Diyos habang buhay. That was not the promised land. Egypt was not the promised land. Wilderness was not the promised land. And the promised land, it is what God said in verse Deuteronomy chapter 1 verse 6 hanggang 8. Then, sila ay nasa kapatagan ng Moab sa tapat ng ilog Jordan, isang akbang na lang mula sa lupang pangako. And in fact, they mentioned it at almost 11 days journey. Malapit na malapit. Ang unang henerasyon na lumabas ng Egypt ay namatay sa ilang dahil sa takot at kawalan ng pananampalataya. Sila sana yun eh. Kasi kumpara mo, from Egypt to Promised Land, it's almost 11 days lang. Kaya lang, nag-40 years sila doon, rather, at nagkamatayan sila doon. Itong pupunta ngayon sa Land of Promise, these are the generation, 20 years old generation na hindi nabuhay sa Egypt. Ayaw nilang puntahan ng gusto ng Diyos para sa kanila, kaya namatay sila sa Egypt. So kahit tao sila ng Diyos, tandaan nyo ito sasabihin ko, kahit taong pinili sila ng Diyos, kahit may gusto ang Diyos sa kanila na marating nila, hindi nila narating, kinamatayan nila ang gusto ng Diyos sa kanila na hindi nila naranasan. Pero tao sila ng Diyos. Tatandaan nyo yung statement na yun. Ang kausap ngayon ni Moses ay ikalawang henerasyon, a second generation from Egypt, mga anak na hindi nakaranas ng Egypt pero mamamana ang pangako. So alam ni Moses na hindi na siya makakapasok sa Kanaan. Even him will never be able, and yes, he never entered the Kanaan. Kaya ang Deuteronomyo ay hindi simpleng kasaysayan o batas. Ito ay huling sermon, huling paalala, at huling panawagan ng isang leader na nagmamahal sa bayan ng Diyos. Kasi Moses, in the book of Deuteronomy, doon siya mamamatay. Malapit na siyang mamatay, nagkaroon siya ng retelling about the law of the Lord. Kaya pwede nating sabihin that this is the last sermon, this is the last warning, and this is the last calling ng isang leader na nagmamahal sa bayan ng Diyos. Huli na yon. Kasi after Moses, iba ng leader. So sa kontekstong ito, sinabi ng Diyos, sapat na ang pananatili nyo sa bundok na ito. Enough, sabi ng Diyos. Kaya what a boring life without exploration, without expansion. Isang boring na buhay. Umiikot-ikot lang sila doon, walang pinupuntahan pero gumagalaw. Walang pangako ng Diyos na inaabot man lang. Kaya anong kwenta ng buhay kung walang expansion?
Maraming tao nag-iisip ng buhay pananampalataya ay parang expansion o subok dito, subok doon, o exploration rather. Subok dito, subok doon. Pero kung titingnan natin ang pagsakop ng mga Israelita sa Kanaan, nakikita natin na ito hindi basta pagtuklas. Hindi ito exploration, kundi ito isang malinaw na paglalakbay ng pagsunod at pananampalataya sa pangako ng Diyos. Ang Kanaan ay hindi bagong idea. Ito ay isang lumang pangako because this was promised in the time of Abraham. And how many generations passed, died. This is still the promise of God. Kaya pwede nating sabihin na ang Kanaan ay hindi isang bagong exploration. Hindi isang bagong idea, kundi ito ay isang lumang pangako na ginaganap at gaganapin ng Diyos. Ang Kanaan ay pangako, hindi eksperimento. Di ba? Hindi siya eksperimento na kailangan subukan nila kung maganda ron o hindi. Hindi! Sinasabi na ng Diyos maganda yon. Hindi mo na kailangan experiment kung maganda yon o hindi. Bagamat hindi naman kailangan tiktikan yon. Kasi hindi naman sila pinatitiktik yon. Makulit lang talaga sila. Gusto naman lugar. Kahit hindi nila tiktikan yon, yung mga 12 spies noon, sigurado sila. Kasi bakit? Sinabi ng Diyos, mataba ang lupa na yon. Di pa ba pwede sabihin sapat yon na sinabi ng Diyos? That's why, in Deuteronomy chapter 1 verse 8, sabi niya, ibinibigay ko mga lupain ito sa inyo. Humayo na kayo at angkinin ang mga lugar na ito na pinangako ko. Ang Panginoon, sabi niya, sa inyong mga ninunong sina Abraham, sa Jacob at sa kanilang salinlay. Napakaganda. Sabi niya, ibinibigay ko mga lupain ito sa inyo. Walang pagbabago. This was an old promise of the Lord. Still the Lord is, sabi nga, fulfilling this. Humayo na kayo. Angkinin ang mga lugar na ito. Sa inyo to. Because this is my promise. Sa makatuwid, hindi pinaglakbay ng Diyos ang Israel ng walang direksyon. Kung anak ka ng Diyos, hindi ka niya pinaglalakbay ng walang direksyon. May malinaw na sinabi ang Diyos kung saan sila pupunta. Hindi sila nag-eksperimento, sila itumugon sa tawag ng Diyos. Lamang. They don't need to experiment. Alam nyo, sa buhay ng Kristiyano, hindi tayo tinatawag upang manghula ng landas. Tinatawag tayo upang sumunod sa isang malinaw na kalooban o direksyon ng Diyos. Lahat ng niwala do siya, kaya huwag mong tsatsambahin ang landas mo. Kaliwalan. Ang Diyos hindi niya ganun ina-approach ang kanyang mga anak, ang kanyang mga tao. Kaya sa title ng team ng message natin is the whole year, the expansion. Living beyond limits in Christ. Ang proposition, lumago higit sa iyong kinaroroonan sa pamagitan ni Kristo. Lumago sa iyong kinalalagyan, sa iyong kinatatayuan. Emphasize growth beyond your current state through Christ. Ngayon, kung titingnan natin, tayo ay may karaniwang kinaroroonan sa buhay, di ba? May kasalukuyang sitwasyon, kalagayan o estado ng pananampalataya. Ang tanong ngayon, paano tayo lalago at mapapalawak ng Diyos sa ating espiritual na buhay at mga tunguin sa buhay? Well, ipinapakilala sa mga talatang ito na ang tawag ng Diyos sa Israel na lumakad at sakupin ang lupang pangako. Kaya sabi diyan sa Deuteronomy, babalikan ko yung verse 6, nung naroon tayo sa Horeb, sinabi sa atin ng Panginoon sa ating Diyos, look at that word, matagal na kayong naninirahan sa bundok na ito. Matagal na. Kapag pinagbulay mo yung salitang matagal na, sobra na kayong matagal dyan. Kahit ang Diyos, hindi na siya natutuwa sa tagal na. Ang kinaroroonan ng Israel, ang Diyos ang nagpapaalala sa Israel ng kasalukuyan nilang kalagayan. Nasa disyerto, limitado ang resources at puno ng challenges. Kaya sabi sa English, the Lord our God said to us in Horeb, you have stayed long enough at this mountain. You have stayed long enough at this mountain. Masyado na matagal ang inikutan nyo dito. Ba't di nga naman matagal? 40 years eh. Inikutan nila yun ng 40 years, wala silang narating. Alam nyo, sa Biblia, sa ating sariling pangunawa, kapag narinig mo ang salitang matagal na or you have stayed long enough, ibig sabihin nun,
Sumulong na kayo. Puntahan na ninyo ang aking lupang ipinangako. Wala nang kwenta ang manatili dyan. Sa matagal niyong kinalalagyan, wala nang kwenta yan. Sayang lang ang panahon nyo dyan at lumalalang kalagayan. Masyado na kayong sabi matagal sa disyertong yan, walang kwentang magpaikot-ikot dyan. Sabi nga, nagpalabas na ako ng tubig ng bato dyan, pamagitan ng aking himala. Nagpababa na ang Diyos ng mana dyan. Nagpadala na ako ng mga pugo diyan. Immediate pride pugo. Pumatnubay na ako dyan sa pamagitan ng aliging apoy at aliging ulap. Sabi ng Diyos, bago naman, sabi ng Diyos. Sayang ang mga pwede ko pang gawing mga imala at ipakita. Kasi kung iikot-ikot lang tayo dyan, hintayin nyo lang uli ang pugo. Hintayin nyo lang uli ang mana. Hintayin nyo lang ang tubig lumalabas lang sa bato. Puro mga replay na himala. Di ba? Kayo ba, hindi nyo ba nararanasan yung mga replay na himala? Hindi na nga himala eh. Normal. Kaya sabi ng Diyos, matagal na kayo dyan. Alam nyo, sa ating buhay, may mga spiritual na disyerto din tayo. Mga sitwasyon kung saan tila limitado ang ating paglago at limitado yung mga himalang nararanasan. Kasi bakit? Paikot-ikot lang. Ba't di nyo tingnan, minsan ang buhay natin, paikot-ikot lang kayo sa utang. Yan ang masama. Di na nakaalis. O, paikot-ikot lang kayo sa kalokohan. Di nyo papasin? Kaya wala nang bagong himala. Kahit magdasal ka pa, hindi nag-himala ang Diyos. Kasi matagal na, sabi ng Diyos. Matagal! Kaya may mga bagay na ilan na dapat nating matutuhan sa umagang ito with this nation of God. Paano natin ito matututuhan? Una, ang unang akbang sa expansion o sa paglago ay kilalanin ang iyong kasalukuyang kinalalagyan sa Diyos. Kilalanin mo yung kasalukuyan mo. Meron kang personal inventory to where and what you are right now. Gumawa ng tapat na inventaryo sa kasalukuyang kalagayan. Take an honest inventory of where you are. Bago ka magdesisyon kung saan ka pupunta, kailangan mo munang malinaw na larawan kung saan ka ngayon makakarating. Yan ang sinabi ng Diyos. Ito yung matagal nyo ng kinaroroonan, pero yun ang gusto kong puntahan nyo. Diba? Pero ang sinabi ng Diyos sa kanilang kinalalagyan, matagal na yan, matagal na yan. Inventaryoan nyo man, 40 years na yan. Lumang-luma na yung himala nyo dyan. Lagi na lang kayo kumakain ng pugo na galing sa langit, manang galing sa langit. Lagi na lang kayo nakatingin sa aliging apoy, sa aliging ulap. Puro replay na lang buhay nyo. Walang pagbabago. Kaya sabi ng Diyos, matagal na. Diba? Nangangahulugan ito ng pagsusuri sa iyong kasalukuyang kalagayan ng may pagpapakumbaba at katapatan. Kaya ang tanong, patungo pa rin ba ako sa direksyon na nais ng Diyos para sa aking buhay at ministry? Masyado na bang mabagal kung mag-inventory ka? Di ba masyadong mabagal o hindi ba masyadong paikot-ikot lang ang buhay mo? Nagpapaikot-ikot lang ba? Hindi na makagawa ng himala ang Diyos sa sobrang luma na ng kalagayan sa buhay mo. Alam niyo ba yun? Ganon din sila. Hindi na makagawa ng himala ang Diyos sa kanila kasi bakit? Wilderness lang niikutan nila eh. Walang challenge. Kayo, ano bang gusto niyong iwala sa buhay niyong paikot-ikot? Gusto ko magpipray ako, sasagutin ako ng Diyos. Kasi bakit? Magpapaikot-ikot ako. Uutang ako dito, babayad ako. Uutang ako dito, babayad ako. Hanggang mamatay ako, utang bayad, utang bayad, utang bayad. Walang bago! Di ba kayo magtanong ng bago? Ayaw niyo ba ng bagong himala? Ang Diyos, hindi ganyan ang disenyo ng Diyos sa atin. Tinawag sila ng Diyos sa paglago at pagpapalawak. Kaya sabi niya sa kanila, lakbayin ninyo at sakupin ang lupang ibinigay ko sa inyo. Sayang, di ba? Kung merong ganong direction, specific direction, sabi ng Diyos, inventaryoin mong kalagayan mo. Ba't ang tagal mo dyan? Meron naman akong pinangako . Di ba? Ba't ang tagal mo?
Kaya mga kapatid, lumago igit sa kasalukuyang estado ay nangangahulog ang lumakad sa pananampalataya, lumampas sa comfort zone at tanggapin ang plano ng Diyos. Sa patuloy na expansion or paglago ng buhay, kailangan malaman mo muna yung kasalukuyan mong kinalalagyan. Matagal na ba? Ba't di nyo bilangin ng araw? Tandaan nyo, mag-ingat kayo. Itong mga taong itong unang pinangalanan ni Moses at ng Diyos, namatay sila doon, lahat. Hindi sila nakarating sa lupang pangako. Posible pala sa tao ng Diyos, makamatayan nila yung pangako na hindi nila maranasan. Sa sobrang tagal, kaya in this generation, idinugtong niya yung salita na yon. Masyadong matagal na dito naglibot yan. Kayo, huwag kayong magpapakatagal dito. And that is the first. Kayo, sa inyong present na kalagayan, gano'n na ba yung katagal? How long this was been like that? Di ba? Dapat naman mapagbulay-bulay mo yung tagal na yan. Yung tagal mo, kasalanan, kabutihan, kasalanan, kabutihan. Ba't hindi naman pwedeng puro kabutihan na lang ba? Di ba tayo makakarating doon? Kalokohan, pagsisisi. Kalokohan, pagsisisi. Hindi ba pwedeng wala nang pagsisisi dahil straight ka na at wala nang kalokohan? Ang tagal namang kalokohan, pagsisisi. Kalokohan, pagsisisi. Maniwala kayo. Makinig kayo mabuti. Namatay silang ganon. Nang walang pagbabago. Siguro naman kausap ko ngayon, ayaw mong mamatay nang walang pagbabago. Lahat ng gustong mamatay nang may pagbabago, say amen. Yung hindi nag-amen, alam mo na yung sayo. Di ba? Mamamatay kang hindi nagbabago. Namatay yung maraming na parents nila nang hindi nagbago yung sitwasyon nila. Nandun pa rin sila sa wilderness. Nangyayari pala yon sa mga tao ng Diyos? Yes. Kaya sabihin mo sa katabi mo, huwag ka nang sumama sa kanila. Di ba? May balak ka ba? Sumama. Yung buhay mo namatay na walang narating. Ay, ang dami nila, namatay sila na walang narating. Nge. Bakit? Wala nang kailangang imala. Gusto lang pag-ikot-ikot. Pangalawa, kaya dalahin ko ng biyaya at pagpapala, alamin mo ang kinalalagyan mo, gano'n na kayang katagal para magkaroon naman ng isang aksyon ng expansion mula sa Diyos. Pangalawa, malinaw na tukuyin kung ano ang gustong direksyon ng Diyos sa'yo. Take note, gustong direksyon ng Diyos sa'yo. Hindi gusto mong direksyon. Hindi gustong direksyon ng asawa mo. Hindi gustong direksyon ng boss mo. Hindi gustong direksyon ng sino mang tao, even ng pastor mo. Ang sabi dyan, malinaw na tukuyin kung anong ang gustong direksyon ng Diyos. Mula dyan sa iyong inventory, tungo sa isang direksyon na gusto ng Diyos. So hindi mo direksyon ito, tiyak-tiyak direksyon ito dapat ng Diyos. Anong sabi niya in verse 7? Kaya ipagpatuloy na ninyo yung paglalakbay. Pumunta kayo sa kaburulan ng mga mureo. Pumunta kayo, ipagpatuloy ninyo. Sino may sabi? Hindi tao. Sino may sabi? Hindi leader. Sino may sabi? Hindi asawa. Sino may sabi? Hindi kapwa. Sino may sabi? Hindi boss. Sino may sabi? Diyos. Malinaw ba ang direksyon? Yes. Kaya yung direksyon ba ng buhay mo ngayon, malinaw yan na galing sa Diyos. Kapag kasi hindi galing sa Diyos, paikot-ikot. I repeat that word. Kapag hindi galing sa Diyos ang direksyon, paikot-ikot. Magbasa kayo ng Deuteronomy mula sa Exodus hanggang Deuteronomy. Walang instruction ng Diyos na magpapaikot-ikot sila. Saan galing yon? Galing sa kanila. Kaya ang tagal. Kapag alam mo na kung saan ka, kailangan mo ng malinaw na direksyon kung saan ka pupunta. At dapat direksyon yun ng Diyos para walang regrets na mangyayari. Ang daming regrets. What I mean regrets? Ang daming panghihinayang. Pagdating ng araw, mamamatay ka na lang, nanginginayang ka pa. Why? Kasi bakit? Hindi direksyon ng Diyos ang nasundan mo. Direksyon lang. Yung mga namatay dyan na Israelita, mga direksyon lang na sarili nila yon. Hindi yung direksyon ng Diyos. Because the direction of God, sabi niya, from that wilderness, they will go to the promised land that He mentioned to Abraham. Sa mga Israelita, kaya ang dami nilang sayang. Di ba sayang naman?
Yung mga namatay sa ilang, di ba, kung buhay sila ngayon, at pwedeng magsalita sila sa atin, sasabihin nila, uy, sayang naman. Grabe, ganda pala ng Israel. No? Ang ganda pala ng Kanaan. Kaya lang bakit kami nagpaikot-ikot doon hanggang mamatay? Sayang! Yung mga namatay sa ilang, kasi ayaw nilang magpatuloy sa direksyon ng Diyos sa kanila, kaya ang daming nasayang. Maniwala kayo nangyayari yan sa tunay na kasaysayan sa kasalukuyan. Saan? Sa sino mang taong pinili ng Diyos. Kung hindi susunod sa direksyon ng Diyos, maraming tao nang masasayang. Marami. Promise. Marami. Pag hindi ka sumunod, marami. Bakit? Nangyari na yan sa mga taong pinili ng Diyos at nang mangyayari yan din sa mga taong pinili ng Diyos na ayaw makinig sa direksyon ng Diyos. Lahat ng niniwala doon sa Amen. Hindi nila naisip na hindi unlimited ang buhay sa wilderness. They never even think that their life in the wilderness will never be unlimited life. Ba't ikaw ba ngayon, niisip mo ba unlimited ang buhay mo? Aba, sabihin mo naman sa katabi mo, mamamatay ka, boy. Hindi yan unlimited. Di ba? Meron bang unli dito na buhay? Yung mga tao doon sa wilderness, they think, habang buhay silang bata, habang buhay silang maglalakbay, pero hindi nila lang isang araw ay habang buhay na silang bangkay. Ganon din tayo. Hindi unlimited ang buhay mo sa lupa. Lahat ng hindi unlimited ang buhay sa lupa, say amen. Kahit gaano ka mang kabata, ka-cute ngayon, girl. Hindi pa rin yan unlimited. Hindi unlimited ang buhay mo sa kanilalagyan mo ngayon. Kaya hindi malabong pag-asa ang promised land sa kanila. Malinaw at well-defined goal ng Diyos, iyon sa kanila. Hindi mo kailanman mararating o ma-accomplish ang isang layunin na hindi mo mailarawan na ito ay direksyon ng Diyos. Kaya kung ito ay direksyon ng Diyos, ilagay mo na ang isang buong paniniwala. Alam mo, kung hihilingan mo lang sa Diyos na pagpalain ang iyong buhay, paano mo malalaman kung ginagawa niya ito ng paikot-ikot ka lang? Di ba nagpipray kayo na the Lord will bless your life? Paano mo malalaman that God is blessing your life kung paikot-ikot lang? Kaya kung walang pagbabagong nangyayari, paano mo sasabihin na pinagpapala ka ng Diyos? How can you say that God is blessing you? Na paikot-ikot lang na wala naman nangyayari? That's not life. Kaya ang Diyos hindi rin niya gusto maging ganun ang itsura niya. Umiikot-ikot lang kayo dito. Paano ko papakita at masasabi, binibless ko kayo? 40 years na kayo nagpapaikot dyan. Kaya sila pinasusulong ng Diyos. Dahil wala nang bagong himala na gagawin sa kanila ang Diyos sa lugar ng wilderness. Kung aabanti sila, mas maraming himala ang mararanasan nila mula sa Diyos. Hello? Kaya mapansin nyo, pag sinundan nyo, pagbabasa nyo yung Biblia sa Joshua, unan, muli, natigilan tubig sa Jordan River. Another miracle. Kung nandun sila may wilderness, hindi nila muling mararanasan yon. Kasi yung nakaranas doon sa dagat, namatay na yon. Ngayon, merong bagong akbang, naranasan nila yon. Tapos, nakaranas sila ng bagot-bagong panalo at bagot-bagong biyaya. Hindi nakakasuyang pugo, hindi nakakasuyang mana, hindi mapait na tubig. Saan nila naranasan ang mga bagong himala na yon? Sa isang direksyon na tinuro ng Diyos sa kanila. Kaya kung aabanti ka, mas maraming himala ang mararanasan nila mula sa Diyos. Ganon din ikaw. Ganyan din sa buhay natin. Kaya tayo, kung gusto ng Diyos na umabanti pa tayo, dahil walang bagong mga himala na mararanasan natin mula sa Diyos kung paikot-ikot lang tayo sa lumang buhay na yan. Dahil sa lumang buhay na yan, wala kang kailangang himala. Ano, gusto mo pantagalan? Sige, basta isipin mo, hindi ka unli ha. Isang araw, patay ka. Tagalan mo pa. Di ba? Anong key point? Lumago higit sa kasalukuyang estado ay nangangahulugang lumakad sa pananampalataya sa isang tamang direksyon, lumampas sa comfort zone at tanggapin ang plano ng Diyos.
Hindi tayo tinawag para manatili sa ating kasalukuyang spiritual na estado. Tinatawagan tayo ni Kristo na lumago at lumampas sa ating kinaroroonan ngayon. Lahat ng niniwala doon siya, amen. And God deserve your palakpak for that. Palakpan niya natin, Diyos. Kaya ito yung challenge. Ano ang isang akbang na maaari mong gawin ngayon upang lumago sa iyong relasyon kay Kristo? Huwag gawin paikot-ikot na lang. Sabi mo sa yung life group leader mo, gusto kong maging life group leader din. Gusto kong maging church planter. Basta walang problema, pinag-pray mo yan at direksyon yan ng Diyos. Sabi mo, hindi ko na gusto itong buhay na to, paulit-ulit lang ako dito Di ba? Biruin mo, bibisitahin ako, iiyak ako. Bibisitahin ako, iiyak ako. Bibisitahin ako, iiyak ako. Gagawin ko lokohan, bibisitahin ako. Bibisitahin ako, gagawin ko lokohan. Grabe, unli. Mamaya isang araw, patay ka na. Puro ka na lang binisita. Wow. Kaya kayo man nagla-life group, ilang taon na kayo nagla-life group, paikot-ikot na lang kayo dyan. Life group ka dyan, life group ka dyan, life group. Ano kayo, unli? Sabi ng Diyos, matagal na! Kaya sabi ng Diyos sa kanila, umalis na kayo at maglakbay. God said that. Ang pananampalataya sa Biblia ay hindi static. Ito ay laging may galaw. Laging may galaw. Si Abraham inutosang umalis, gumalaw. Si Moses ay inutosang bumalik sa Egypt, gumalaw. Ang mga alagad ay inutosang sumunod, gumalaw. Kaya ang pananampalataya ay pagsunod na may akbang. Alam nyo, nakita nyo itong Google Maps? Lahat na may alam ng Google Maps, say amen. Lahat dito may alam na, di ba? Yung Google Map, pag inalam mo yan, lahat ng direction, malalaman mo na ngayon, di ka maliligaw. Di ba? Madalas na sinasabi sa amin, Google mo, sigurado makikita mo yan. Google nga natin, yung gano'n na, di ba? Kami mga driver, Google natin. May padalawang kakapipilian Yung Google Map namin, bibigyan kami ng gabay. Yung Waze, bibigyan kami ng gabay. Pero alam nyo, lahat na ibibigay ng gabay doon, kahit saan man pa siya magsimiksikot, tutumbukin pa rin niya yung bigay mong location. Kasi yun ang trabaho ng Google Map. Pero ito yung point ko sa inyo. Kahit tama ang direksyon, kung hindi ka gagalaw, hindi ka makakarating. Kahit sinabi ng Waze, Baguio, punta. Subukan mong hindi lumakad at hindi sumakay ng sasakyan, hindi ka makakarating ng Baguio. Kung hindi ka gagalaw, hindi ka makakarating. Ganyan din ang direksyon ng salita ng Diyos. Gabay ito pero kailangan itong lakaran. Kaya ang ilingin sa Diyos ang lakas, gabay at tapang para sa directed expansion ng Diyos sa iyo. Kaya dalangin ko ng biyaya at pagpapala. Sana maging maliwanag sa buhay natin ngayon. Hindi tayo umiikot-ikot sa isang direksyon at tayo lang ang gumagawa. Alam niyo ba yon? Inikutan ng 40 years yon ng Israelita, direksyon na sila lang ang gumawa. Bakit? Ang direksyon ng Diyos, 11 days lang away from them to travel. But it took them 40 years and died in the wilderness. Kasi bakit? Ang nagbibigay ng direksyon sa kanilang, pinapansin nilang direksyon, yung sarili nila. Hindi yung direksyon ng Diyos. Kaya walang expansion. Be very careful. Take note. Tao sila ng Diyos. Pinili sila ng Diyos. Pwede pala yon? Yung tao ng Diyos pala, pwedeng iikot-ikot na sinusunod niya, hindi ang Diyos. Ang sarili niya. Pwede pala yung Diyos, kahit pinangakuan pala ng Diyos ang tao niya ng magandang lugar, magandang buhay, hindi niya mararating at makakamatay lang pala niya. Kaya sabi mo sa katabi mo, mag-iingat ka, hindi ka anli. Mamamatay ka. Mamamatay kang iikot-ikot. Mag-isip ka. Di ba? Yan ang malinaw. Kailangan alam mo, ang iniikutan mo na lang, kinalalagyan mo. So, sabi ng Diyos, yung kinalalagyan nyo, paikot-ikot na lang kayo.
Ayun ang gusto ko na napakagandang lugar. Kailangan malinaw, hindi mo direksyon. Direksyon yun ng Diyos. Pangatlo, malinaw na tukuyin kung ano mga pangako ng Diyos sa iyong specific direction. Maliwanag ang binigay ng Diyos, specific. Sabi niya sa verse 8, ibibigay ko nga mga lupain ito sa inyo. Umayo na kayo, tangkinin ang mga lugar na ito na pinangako ko. Ang Panginoon ng inyong mga ninunong sina Abraham, Isaac, Jacob at sa kanilang lahi. Again, he specifically mentioned the direction, that is the land. He specifically mentioned the limitation and the jurisdiction, the geographical limits that God pointed them out. Kaya sa tunay na buhay, wala akong pakialam kung saan ka mag-abroad. Gusto mo punta ka ng Australia, Japan, Korea, South, North Korea, sige, gusto mo doon, Cambodia, gusto mo dyan sa mga gera, Taiwan, Indonesia, lahat na. Wala akong pakialam kung saan mo gusto, basta sinabi yun ng Diyos. Pero mag-ingat ka. Kapag hindi yun sinabi ng Diyos, iikot-ikutan mo lang ang buhay na kalokohan dyan. Iikot-ikutan mo lang yan. So, hindi pinadala ng Diyos ang Israel sa kawalan. Di ba? Sinabi niya, ibibigay ko mga lupain ito sa inyo. Ang Diyos ay hindi lang Diyos ng napalautos. Siya ay Diyos ng pangako. Dahil ang Diyos kapag nag-utos, laging kambal yun ng pangako. Tandaan niyo yun, hindi yun nawawala. Hindi napaka-selfish ang Diyos kasi kung sumunod ka, wala nang problema sa Kanya. Kung hindi ka sumunod, ikaw rin naman ang mga problema, hindi naman siya. Kaya kapag nagutos siya, lagi siya may pangako kasi lagi niya kayang gawin yun. Kaya kapag sinabi ng Diyos, umabante ka, kasama ron ang katiyakan na Kanyang presensya at plano. Pag sinabi ng Diyos, go there, yun din ang direksyon na dapat puntahan mo. Halimbawa tayo, di ba? Yung graduation, mga nag-aaral dito sa ME. Well, walang graduation na walang exam. Walang diploma na walang puyat. Pero tiniis mo dahil alam mong may paroroonan, di ba? That's why you did that. Tiisin mo yun. And that is what God. So nakita natin, present situation is sure direction from the Lord. And sabi nga, isang angkla ng pagpapangako mula sa Diyos na hindi ka mapapahamak kapag sa direksyon ng Diyos ka sumunod. Never na ikaw ay mapapahamak. Kaya itakda mo na ang buhay mo doon. Kaya titingnan mo ngayon ang present mong galawan, yan ba'y pagsunod at pananampalataya sa Diyos o yan ay pagsuway at pagsunod sa sarili mong gusto? Well, wala kang garantya sa sarili mo. Lagi lang tayong may garantya. Saan? Sa pangako ng Diyos kapag sinunod natin siya. Amen po ba? Palakpakan natin uli ang Diyos para doon. And the fourth, last. Sa expansion na gusto ng Diyos, may mga hamon ng bawat paglalakbay. Sila, ang hamon sa kanila doon, matitibay na pader, mga iganting tao, mga sanay sa digmaan ang kanilang haharapin. Pero regardless, ano man ang nakakatakot na meron sa lupang yon, pero ang isang sure ang sinabi ng Diyos. Kung ako ang Israelita, basta tiyak ako, sinabi ng Diyos, amin yun. Yun ang isang tiyak. Pero may challenge sa bawat paglalakbay. Kaya lang, ang pinakamalaking adlang ay takot. Takot mapagod, takot matalo, takot mag-sacrifice, takot gumasta, takot maabala. Ang dami. Pero hindi nagkulang ang pangako ng Diyos. Hindi rin nagkulang ang kanyang kapangyarihan. Ang nagkulang, pagtitiwala ng tao niya, pagtitiwala ng tao sa Diyos. Yan ang kulang. Iyan ang kulang. Natakot ang Israel sa igante, natakot sila sa digmaan, nakalimutan nila kung sino ang Diyos na naglabas sa kanila sa Egypto at sino ang Diyos na nangangakong ibibigay ngayon ang lupang ito. Alam nyo, ang takot ay palaging mas malakas kapag ang pagtitiwala sa Diyos ay mahina. Tandaan nyo to. I-assess mo sa sarili mo. Ang takot ay laging malakas kapag ang pagtitiwala o pananampalataya sa Diyos ay mahina.
Kaya kailangan mong maging malakas ang pananampalataya. May natisod akong bangka sa internet. La Nina ang pangalan. Di ba? Ang bangkang yan ay nakalagay dyan sa pantalan. Alam mo yung pantalan? Ito po yung buhangin na yan. Kung may ilog kayo at may lupa sa tabi ng ilog, ang tawag doon ay pantalan. Okay? Maliwanag, pantalan. Mga bata, alam niyo na yung pantalan. Ilustrasyon, di ba ito isang bangka? Ang bangka ay ligtas sa pantalan. Huwag mong gagalawin, asan na yung bangka? Ayan ang bangka. Ligtas na ligtas siya. Wala siyang alon na mararanasan. Walang hangin na bagyo na babangga sa kanya. Walang sasagwan at hindi siya mahirapan. Ligtas siya dyan sa kinalalagyan niya ng pantalan. Pero hindi yon ang dahilan kung bakit ito ginawa ang bangka. Napasin niyo ba? Di naman dahilan na ginawa siya tapos i-display siya sa pantalan. Talagang dapat lumagay siya sa tubig at maranasan niya yung alon ng dagat, ang bangga ng mga alon. Ganito rin ang buhay. Ligtas ang buhay kapag hindi sumusubok, pero walang paglago. Ligtas ang buhay kapag walang binabangga, pero walang pag-usad, walang pagpunta sa pangako ng Diyos. That's so very dangerous. Masyado kayong magusto sa kaligtasang kinalalagyan, pero walang nararating. That is not life designed by the Lord. Isa pa, before I will end. Nakita niyo ito? Nahuli ko rin yan sa internet. Isang ibon na nasa hawla. May ibon sa loob ng hawla, ligtas siya. Habang siya'y nandun sa loob ng aula, ligtas na ligtas. Di ba? Ligtas siya. Di naman siya binabaril dun eh. Pinapakain nga siya dun, hindi man siya naghahanap ng pagkain, di ba? He was just fed there. And being fed every now and then. Pero ang mahirap sa ibon na yan, kahit bukas na ang pinto, ayaw niya lumabas. Sanay na siya sa hawla. Pinapakain nga lang naman eh. Ligtas na ligtas. Bibit-bitin minsan, kapag may hangin, tatakpan, kapag may araw na mainit, kokoberan. Ligtas. Kaya kahit buksan ang aula, hindi lalabas para ma-explore ang buhay niya. And that is so dangerous to every Christians. Masarap nga naman ang buhay na hindi ka na nabahala, di ba? Mga kapatid, mag-ingat tayo. Baka bukas na ang pinto ng Diyos sa buhay mo, pero ikaw ang natatakot lumabas. Para kang ibon na nasa loob ng aula. Di ba? Oo, masyado kang nasasarapan sa aulang kinalalagyan mo. Kaya kahit may magandang liparin, may magandang puntahan, gustong-gusto mo pa rin nakakulong sa aulang kinakukulungan ng komportable mong buhay. And that's so dangerous. Kasi bakit? Kahit mabuhay ng matagal at mamatay dyan ang ibon na yan, walang narating kahit nasarapan. Walang narating. Walang alamad. Walang naliparan ng malayo. Kasi ayaw niyang lumabas sa isang buhay na kanyang nakasanayan. Kaya ang sabi ng Diyos sa mga Israelita, matagal na kayo dyan. Punta na kayo doon. Mga kapatid, tayo po tayong lahat habang pinagbubulay natin ang mensaheng ito. Let's sing this song. Ako'y nagtitiwala sa iyo. Kalakasan ko'y nanggagaling sa iyo.
Ako'y nagtitiwala sa iyo. Salita mo ang tanging sandigan ko. Ako'y nagtitiwala sa iyo. Kalakasan ko'y nanggagaling sa'yo. Ako'y nagtitiwala sa iyo. Salita mo ang tanging sandigan ko. Kahit anumang panahon, mabigat man ang maging sitwasyon, ikaw lamang ang sandigan, Panginoong Jesus. Kahit anumang panahon, mabigat man ang maging sitwasyon, ikaw lamang ang sandigan, Panginoong Jesus. Kahit anumang panahon, mabigat man ang maging sitwasyon, ikaw lamang ang sandigan, Panginoong Jesus. Sige, tayong lahat ay umuko. Tayong lahat ay pabigit. Well, abang nakayuko ka at nakapikitis, come on, just think of your present situation. Is this the destination that God really want for you to reach? Yan ba talaga ang gusto ng Diyos sa iyo na marating mo na sitwasyon sa buhay? Are you sure with that situation? If you are going to assess your present situation and God is telling you right now, hindi ito ang destinasyon ko para sa iyo. Come on, just talk to the Lord. Hindi pala yan. Hindi pa yan. Kung hindi pala yan at hindi pa yan, manalangin ka sa Diyos. Dahil kailanman ang Diyos, hindi siya nagpapahula ng direksyon sa kanyang mga anak na hindi sigurado. That's why nagsalita ang Diyos na walang pati. Iniaklat pa ang kanyang mga salita para tayo mga anak ng Diyos, hindi tayo mabuhay ng walang direksyon. Hindi tayo mabuhay ng patsamba-tsamba, paikot-ikot, pasubok-subok ng walang katiyakan. But again, if God said, He will bless you, He will. Yes, He will. If God said, sabi niya, hindi kita iiwan, ipababayaan, yes, He will do that. Lagi mo namang tingnan ganun ang Diyos. Kaya pwede siyang tanungin, pwede siyang kausapin. Pwede ngingin sa kanya yung direksyon ng malinaw. Hindi kailanman pinapahula ng Diyos ang kanyang kagustuhan. Sinasabi ng Diyos ang kanyang kagustuhan. Sinasabi ng Diyos ang kanyang kagustuhan. At habang nakayuko ka, pakiramdaman mo ang Diyos sa buhay mo. Itanong mo, Lord, ano ba talagang kagustuhan mo? Isang direksyon na puno ng himala na iyong gagawin. Hindi isang lumang buhay na wala ng himala. Isang direksyon na puno ng pagpapala. Ano man ang itsura nun, pero pagpapala pa rin yun.
Hingin mo yon sa Diyos. Hingin mo yon sa Diyos. And I tell you, bibigay yun ng Diyos. Sabi nga, kapag humingi ka, bibigyan ka. Kapag kumatok, kapag bubuksan ka. Kapag naghanap ka, makakasumpong ka. These are all the promises of God. At kapag sinabi niyang ginawa natin ang kanyang kagustuhan, the Lord promises always there. Hindi kita iiwan ni pababayaan man. Yes, there are such challenges. But there are such full of promises na pwede nating iangkla ang pananampalataya natin doon. Huwag mong tingnan kung anong mahirap. Tingnan mo kung anong sinabi ng Diyos. That will be very sure that you will be having an expanded life in the future. Basta ang direksyon dapat ay expansion. Hindi isang paikot-ikot na buhay. Isang direksyon ng expansion ang gusto ng Diyos para sa iyo. Ang gusto ng Diyos para sa ating lahat. Heavenly Father, we thank you, Lord. Aming patuloy na dalangin that these coming days, habang kami nananalangin, nagbabasa ng iyong mga salita, nagfe-fellowship from time to time. Help us, Lord, immediately discovered with clarity ang iyong direksyon sa mga buhay namin. Bilang simbahan kami at bilang individual, dalangin po namin na ito'y aming maliwanag na matuklasan at maliwanag na makakbangan at ipagpatuloy na lakaran ang direksyong ito na binibigay mo po sa amin. Salamat po, Diyos. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Pinagpapala ko pong lahat, O Diyos, sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen. Manatili na po tayong nakatayo at hawakan po natin ang ating mga tithes and offering. Muli po tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Yes, Lord, we continue to worship you. We continue to praise you, Panginoon. Maraming salamat nga po, Lord, sa iyong kabutihan sa aming mga buhay na patuloy, O God, hindi nagmamaliw at lagi namin itong nararanasan. Maging sa oras na ito, Panginoon, salamat po sa iyong mensahe na aming narinig that truly, O God, it encouraged us, it inspired us, O God, to take a step towards our life expansion, Panginoon. And Lord, we believe, isa po sa susi, O God, ng iyong mas higit na pagpapala sa aming mga buhay ay ang aming pagkakaloob ng tithes and offering, Panginoon. Kaya po, Lord, give us the desire, O God, give us the courage para makasunod, O God, sa utos mo na ito sa aming mga buhay, O God. And Lord, itinataas po namin sa iyo ang mga kaloob na ito. Malugod ka nga po, Panginoon, maluwalhati ka, at nawa po ay magamit ang mga pananalaping ito for the expansion of your kingdom here on earth, Panginoon. And Lord, patuloy mo pong pagpalain ng iyong mga anak, O God. Sustain us, Panginoon, and guide us, O God, as we work again through our life, Panginoon, not just for ourselves, but most of all, Panginoon, ito po ay sa iyong ikalulugod at ikatataas ng iyong pangalan, Panginoon. Muli po, Panginoon, sa iyo po namin pinabalik ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Give, and it will come back to you. Good measure, press down, shake it together and run it over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Give, and it will come back to you. Good measure, press down, shake it together and run it over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Sige po, sama-sama po tayong tumayo at minsan pang magbalik ng papuri sa ating Diyos.
sa'yo ibinabalik ang lahat ng papuri, ang pagdakila at ang pagluwalhati, pagkat ikaw ay karapat dapat na sambahin. O Jesus, ang ngalan mo itataas. Sige, taas natin ang mga kamay. Sa Diyos Ama na mayaman ng pag-ibig sa atin, manatili tayong nabubuhay na malapit sa Kanya upang maging maliwanag lagi ang direksyon natin galing sa Kanya. Sa Kanyang bugtong na anak na si Kristo Jesus, na mayaman ng abag at biyaya, awa sa atin, manatili tayo sa Kanyang paghahari upang ang direksyon na ito ay ma-maintain nating malakaran at matagumpay. Sa Espiritong Banal na nasa atin, tinataglay natin, nagtuturo sa atin, gumagabay at nagbibigay ng isang buhay at matibay na konbiksyon sa atin. Manatili tayong nakikinig at sumusunod sa Kanya upang manatili tayong lumalakad sa isang tiyak na direksyon na galing sa Diyos. Kapayapaan, kagalakan at pag-ibig, tanggapin nating lahat at lumabis pa, sumobra pa, umapaw at umagos pa sa pamilya natin, sa mga katrabaho at kaibigan natin. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen and Amen.